We're longing and longing for your presence, for your move in the
midst of us this morning, oh God. Search our hearts, Lord. Search our hearts this morning. And we come before you with a humble heart, Lord God. Just want to give the praise that you deserve, oh Lord. Gawin mo kaming daluyan ng pagpapuri sa iyong pangalan lamang, o Panginoon, sa umagang ito. We just want to give you the best praise and worship that you alone deserve, O Lord God. We exalt your name, Jesus. Jesus in the midst of us. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. Thank you once again, Lord God, for your presence in the midst of us this morning. Inhabit the praises of your people this morning, O God. As we sing joyful songs, Lord Jesus, as a form of worship to you, may it be a praise that is only due to your name. Hallelujah, hallelujah. We glorify and we exalt your name, Jesus. Amen and amen. 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 Sisimula pa lang tayo. Naranasan niyo po ba ang pagkilos ng Panginoon? Amen. Sino po dito ang handa ng magpuri sa ating Diyos sa buhay? Walang pagkakaliwalas. Hallelujah. Are we really longing for the presence of God this morning sa ating kalagitnaan? Amen? Amen. Let's sing. Everyone should sing praises to our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God.
Through His blood He gave us life, and now we come. Everyone praises to the one who saves us. Through His blood He gave us life, and now we come. Let's continue to worship the Lord! Gloria, shine out and glorious.
We glorify your name, O Lord. We exalt your name in the midst of us. Hallelujah. And we declare you, Jesus, be the center of it all. Oh, hallelujah. Jesus, we exalt your name. We exalt your beautiful name, O God. Wala kang ibang itataas kundi yung pangalan sa aming kalagitnaan, sa aming buhay, Panginoon, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. Oh, the name that is above all names, the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Let's declare Jesus at the center. Jesus at the center of it all. And Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. And Jesus, let's sing it out. And Jesus at the center of it all. And Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Yes, oh Lord. And Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. And Jesus, Jesus, be the center of my life. And Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, and nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, be the center. Oh, Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, be the center. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. And from my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's
Church, declare, Jesus be the center of your church. Every knee will bow, and every knee will bow. Every tongue shall confess you, Jesus. Come on, shout the name of Jesus. Yes, you are. Everything revolves around you. Jesus, sing one more time. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Yes, oh Lord, we declare that you, Jesus, at the center of it all. Once again, thank you for your presence in the midst of us this morning. And as we continue to worship you, Lord God, through listening to your words, Panginoon, patuloy na ang pangalan mo lamang
ang maging sentro at maluwalhati sa aming kalagitnaan, sa aming buhay. To you alone, Jesus, we give the highest praise, the thanksgiving, and all the glory belongs to your name alone, Jesus. Once again, Lord God, thank you for the privilege and the freedom to worship you through songs, Lord God. We magnify and give glory and thanks to your name alone, Jesus. Can we shout again the name of Jesus? Jesus! 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 Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Amen. Palapakan muli po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Isa pong mapagpala at mabiyayang umaga sa bawat isa. At sa umagang ito, tayo ay patuloy na magpuri, magpasalamat sa ating pong Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating pong mga buhay. At muli, tayo po ay nandito sa kanyang bahay panambahan. Gaya ng ginawa po natin kanina, tayo ay nagbigay ng mga awiting pasasalamat, papuri, pagsamba sa ating pong Panginoon. At higit sa lahat, tayo po ay tatanggap ng kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya. Katabi kita ngayon. Huwag po natin kakalimutan yung mga salitang yan. Dahil walang pinakamainam na lugar na dapat po nating panahanan kundi sa presensya ng ating pong Panginoon. Dahil maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. No, na sa presensya ng Diyos, tayo ay makakaranas ng kalayaan. Sa presensya ng Diyos, tayo ay makakaranas ng kapayapaan. Sa presensya ng Diyos, tayo ay makakaranas ng kagalingan at ng katagumpayan. Alam niyo po, si Haring David, isa sa desire ng kanyang puso lagi ay yung makapanahan sa presensya ng ating pong Panginoon. Dahil sa tuwing siya po ay nananahan sa presensya ng Diyos, kanyang nakikita at nararanasan ang kagandahan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen? Nawa sa ating pong mga buhay, patuloy po natin makita ang kabutihan, ang kagandahan ng ating Diyos sa ating pong mga buhay. Sa oras na ito, patuloy po natin ihanda ang ating pong mga sarili. Buksan po natin ang ating pong mga puso sa pagtanggap po natin ng salita ng ating pong Panginoon. Na nawa sa umagang ito ang kanyang mga salita ay patuloy na magbigay ng pagbubukas ng ating pong mga kamalayan at maunawaan po natin na tunay nga gaya ng awitin na ating pong inawit po kanina. Na ang sentro ng lahat ay walang iba kundi si Jesus. Sa buhay natin, wala pong ibang sentro kundi si Jesus. Sa ating pong iglesia, walang ibang sentro kundi ang ating pong Panginoon. Sa ating pong pamilya, wala pong ibang sentro kundi ang ating Panginoong Jesus. At sa season na meron po tayo, in this season of Christmas, wala pong ibang sentro ng ating pong selebrasyon, ng ating pong pagtitipon, walang ibang sentro ng ating pong handaan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Luke chapter 2, beginning verse 8 to 10. Sabi ganoon ng salita ng Diyos. That night there were shepherds staying in the fields, guarding their flocks of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared to them, and the radiance of the Lord's glory surrounded to them. They were terrified, but the angel reassured them, "Don't be afraid," he said. "I bring you good news that will bring great joy to all people." Sa Tagalog, dito po sa verse 8, doon
ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. In verse 20, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay Jesus is the reason for this season. Jesus is the reason for this season. Sino nga ba ang sentro ng ating pong selebrasyon tuwing sumasapit ang araw ng Kapaskuhan? Sino ba ang sentro ng ating pong pagtitipon tuwing tayo po ay nagkakaroon ng reunion, lalo-lalo na sa panahon na meron po tayo? Sino ba ang sentro ng ating pong handaan tuwing sumasapit ang ganitong season? Sino nga ba? At wala pong iba, si Jesus ang sentro ng season na meron po tayo. Amen. Si Jesus ang sentro ng season na meron po tayo. Why is Jesus is the reason for this season? Why Jesus is the reason for this season? Meron po mga ilang katotohanan why Jesus is the reason kung bakit siya ang sentro ng ating pong selebrasyon sa season na meron po tayo. Number one, reason. The first purpose of Christmas is celebration. Amen? Naniniwala ho ba kayo na tuwing dumarating ang ganitong season, punong-puno ng selebrasyon? Kaliwat ka ng selebrasyon. Kaliwat ka ng Christmas party. Kaliwat ka ng year-end party. Kaliwat ka ng Thanksgiving celebration. Yung iba excited dahil meron pong parapon. Yung iba naman excited kasi meron silang palagunutan. Yung iba naman excited dahil meron silang matatanggap ng mga regalo. So, this is the reason why Jesus is the center of this season. Dahil meron pong selebrasyon na nangyayari. In Luke chapter 2 verse 10, sabi ganun, but the angel reassured them, don't be afraid, he said. I bring you good news that will bring great joy to all people. Isa sa dahilan kung bakit meron pong selebrasyon, hindi lamang dahil meron daladalang mabuting balita o good news, ang pagsilang ng sanggol na ito, kundi ito ay magdudulot ng grabing kagalakan sa lahat ng tao. Amen? Di ba pag merong selebrasyon na nangyayari, merong kasiyahan. Nagdudulot ito ng kagalakan, sa buhay ng mga tao. Laging excited ang mga tao. Laging masaya ang tao tuwing meron pong selebrasyon. So dito rin po, bagamat nung marinig nila ang tinig ng anghel at nakita nila, naramdaman nila ang pagbaba ng kaluwalhatian ng Diyos nung gabi iyon, ang unang naging reaksyon ng mga pastol, ng mga tupa, nung gabi iyon, sila ay natakot. But the angel of the Lord reassured them na huwag silang matatakot dahil ang kanilang daladala ay hindi masamang balita, kundi ang kanilang daladala ay mabuting balita na magdudulot ng matinding kagalakan sa lahat ng tao. Amen? Kaya nga, itong season na ito, lalo-lalo na
sa bisperas ng Pasko, pag tayo ay nagkatipon-tipon sa pagkainan, anuman yung iprinubite ng Diyos na nilagay natin at ilalagay natin sa pagkainan, dapat mga minamahal kapatid, yung puso po natin ay punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pasasalamat sa ating pong Panginoon, dahil ang dahilan kung bakit tayo merong pinagsasalu-saluhan, hindi dahil marami tayong pera, marami tayong pinamili, kundi dahil si Kristo ang sentro ng ating pong pagtitipon. At yung pagtitipon na yan, yung selebrasyon na yan, ay magdudulot ng grabing kagalakan. Hindi lamang sa bawat isa sa atin, kundi sa lahat ng tao na tatanggapin si Kristo sa kanilang mga buhay. Pangalawa, na dapat nating maunawaan, why we need to celebrate. Ano bang dahilan? Why we need to celebrate sa season na meron po tayo? Yes, the angel of the Lord reassured them not to be afraid. Dahil meron silang daladalang mabuting balita. Why we need to celebrate? Because God loves us. Naniniwala ba kayo na ang Diyos mahal niya tayo? Yun ang dahilan kung bakit plinano ng Diyos na sa pamamagitan ni Maria ay ipanganganak at isisilang ni Maria ang isang batang sanggol na siyang magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. At ang dahilan, ayaw ng Diyos na ikaw at ako ay mapahamak. At ang dahilan kung bakit ayaw ng Diyos na ikaw at ako ay mapahamak, dahil mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, God loves you. That's one of the reasons why we need to celebrate this season. Hindi lamang inaalala po natin ang kapanganakan ng ating pong Panginoong Jesucristo, but to remember how God loves us. Na ang Diyos ay minahal po tayo at patuloy tayong mamahalin ng ating pong Panginoon. Anong sabi po ng John chapter 3 verse 16? For this is how God loves the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes to Him will not perish, but have eternal life. Ganito raw ipinakita ng Diyos kung gaano niya kamahal at kung paano niya minamahal ang mundo, ang sangkatauhan. Sa paanong paraan, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Hindi niya pinagdamot. Ibinigay niya ng pusa. Ibinigay niya ng walang pag-iimbot. Ibinigay niya ng buong buo mula sa kanyang puso. Ganito niya ipinakita at pinadama ang kanyang pagmamahal. Merong pagbibigay na nangyari. This season of Christmas, one of the reasons why we need to celebrate, because we need to remember how God loves us. At kung paano ang Diyos ipinakita niya na hindi niya pinagdamot ang kanyang anak, this season of Christmas, kailangan matuto rin tayong magbigay. Amen? Matuto rin po tayong magbigay. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, matuto kang magbigay. Huwag mo akong damutan. Amen? Pangalawa, why we need to celebrate? Not only because God loves us, because God is with us. Amen? God is with us. Hebrews chapter 3 verse 5. Keep your life free from the love of money and be satisfied with what you have. For God loves His people. Anong sabi pa doon? Hindi niya tayo iiwanan
o ni pababayaan pa man. Amen? Ang pangako niya, I will never leave you nor forsake you. Meron mo lang sinabi sa aklat ng Deuteronomy, chapter 31, verse 8. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear or be dismayed. Sabi nga noon, siya ang Diyos na sasama sa inyo. Hindi kayo iiwanan. Hindi kayo pababayaan. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Yun ang pangako ng Diyos sa kanyang mga pinili, sa mga Israelita noong unang panahon sa pamumuno ni Moses. Nung sila ay maglalakbay sa ilang patungo sa lupang ipinangako. Nasabi nga ron, huwag kayong matatakot. Sasamahan ko kayo. Hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. At ang pangako ng Diyos sa mga Israelita noon, siya rin ang pangako ng Diyos sa ating kapanahunan. Naniniwala ba kayo? Na yun din ang pangako ng ating Panginoon, na kung paano tayo sinamahan ng Diyos sa mga nakalipas na mga taon, kung paano tayo sinamahan ng Diyos itong taon ng 2025, siya rin ang sasama sa atin sa taon ng 2026. Amen? Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay totoo sa kanyang mga salita at sa kanyang mga tipanan sa kanyang mga anak. Not only we celebrate because God loves us or God is with us, but also God is for us. Ulitin ko, not only God loves us, not only God is with us, but also God is for us. God is for you. At pag ang Diyos ang nagsabi na ako ang great I am sa buhay po natin, mga minamahal kong kapatid, walang dahilan para ikaw ay matakot. Walang dahilan para ikaw ay mangamba. Walang dahilan para ikaw ay mag-alala. Tandaan po natin, ang tao nagbabago pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay mananatiling Diyos sa kanyang mga nilalang. Ulitin ko, siya ay mananatiling Diyos sa kanyang mga nilalang. Sa ating mga buhay, siya ay mananatiling Diyos. Hindi siya magbabago. At yung kanyang pagiging Diyos ay hindi maapektuhan kahit ano pa ang mangyari sa atin. God is for us. John 3:17. God sent His Son into the world not to judge the world, but to save the world through Him. Amen? Hindi raw siya naparito upang i-judge ang bawat isa. Kundi siya naparito para ano? Para iligtas ang bawat isa. Yun yung katotohanan. That's why we need to celebrate. Jesus came not to judge us, not to condemn us, but Jesus came to save us. Sabihin mo sa katabi, kapatid, naparito si Jesus. Hindi para ikaw ay condemn, kundi para iligtas. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Second reason why we need to celebrate in this season and why Jesus is the center.
The second purpose of Christmas is salvation. The second purpose of Christmas is salvation. Luke chapter 2 verse 11. Sabi ganon, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Saan ho ba ipinanganak ang ating pong Panginoong Hesus? Saan lugar? Saan lugar ipinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. Amen? Kung saan na tinatawag na the house of bread. At tinatawag ding the town of David. At sabi ganoon ng banal na kasulatan, the Messiah was born. The Savior was born. Kung ating po tinignan, the word Messiah means Savior or tagapagligtas. So, the Messiah was born, and the purpose why the Messiah was born is to save us. At mayroong kaligtasan kay Kristo. Pero hindi lahat ng tao ay mararanasan ng kaligtasan na ito maliban ang tao ay magpakumbaba kay Kristo, tanggapin niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Amen? Yes, ang kaligtasan ay inilaan sa lahat ng tao. Pero hindi lahat ng tao ay mararanasan ng kaligtasan ito. Dahil ang tao ay merong kanya-kanyang desisyon. Meron silang free will. Meron silang desisyon na dapat nilang gawin sa kanilang mga buhay. Bagamat si Jesus ay naparito para bigyan ng kaligtasan ng lahat ng tao, pero hindi lahat ay tatanggap ng kaligtasan. Bagamat libre na yung kaligtasan, pero hindi lahat ay tatanggap ng kaligtasan maliban na ikaw ako na ang tao ay tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang save o ligtas? Ang salitang save sa Bible translation, ang ibig sabihin po ay rescued, delivered, set free, and released. So ibig sabihin, pag ikaw ay niligtas o naligtas dahil kay Kristo, ibig sabihin, ikaw ay nang-deliver na doon sa sumpa ng kamatayan. Ikaw ay nang-deliver na doon sa sumpa ng kaaway. Na mula doon sa sumpa ng kadiliman, nung tinanggap mo si Jesus, hindi lamang ikaw ay naligtas, kundi ikaw ay dinala ng Diyos doon sa kanyang kahangahangang liwanag. Kasi ang lahat ng hindi ligtas ay namumuhay sa kadiliman. Amen? Pero ang sino mang ligtas na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, sila ngayon ay i-transfer na sa kahangahangang liwanag ng Diyos. Kaya nga, pag tayo ay tumanggap na kay Kristo, ang buhay na natin ay hindi na kagaya dati. Pag tayo'y lumalakad tayo sa katwiran ng ating pong Panginoon. So, saan ho tayo iniligtas? We are saved from our sin. Tayo ay iniligtas
pinalaya. Saan? Sa kasalanan. Sa paanong paraan tayo pinalaya at iniligtas sa mga kasalanan dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Dahil walang ibang dugo na pwedeng ang kasalanan ng tao ay mapatawad, kundi ang dugo lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 1, verse 21. Sabi ganoon, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. Amen? Ang batang sanggol na ito ay bibigyan ng pangalan. Anong pangalan? Si Jesus. Bakit daw? Para tayo ay pag-awarin sa ating mga kasalanan. Not only to save us, but to forgive all our sins. Kasi nung hindi pa natin tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay, tayo namumuhay sa kasalanan at ang kasalanan na yan ang naging dahilan kung bakit ang hatol sa atin ay kamatayan. Amen? Kamatayan. Dati, ang hatol sa atin dahil sa kasalanan, kamatayan. Pero dahil kay Kristo, nung tinanggap natin siya, pinatawad at nilinis ang lahat ng ating karumihan at kasalanan, hindi na tayo inahatulan ng kamatayan, kundi ang bigay na sa atin ay buhay na walang hanggan. New life. Bagong buhay. Kanino? Kay Kristo. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, may bagong buhay ka dahil kay Kristo. We are saved for a purpose. Naniniwala ba tayo na tayo iniligtas ng Diyos dahil mayroong dakilang layunin ng Diyos? 2 Timothy chapter 1 verse 9. Sabi ka doon, He saved us and called us to be His own people, not because of what we have done. Ulitin ko, hindi raw sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa natin, kaya tayo ay tinatawag na mga anak ng Diyos. But because of His own purpose and grace, He gave us this grace by means of Christ Jesus before the beginning of time. Kaya nga ang tao ay walang pwedeng ipagmalaki at ipagmayabang. Dahil yung kaligtasan at pagiging anak ng Diyos natin, na tayo ay napabilang sa pamilya ng ating Panginoon, tayo ay naligtas hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. But it is the purpose and grace of God so that you and me ay maging kabilang na magiging pamilya ng ating Panginoon. Anong tawag sa atin? We are the children of God. We are the sons and daughters of Christ. Pangatlo, we are saved by God's grace. Anong sabi po dyan? For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Amen? Salamat sa Diyos, nakalaya tayo sa ganoong mindset. Akala natin pag tayo gumawa ng mabubuti, pag tayo ay nagsimba,
araw-araw lumuluhod, nag-aayuno, tumutulong, pinapahirapan ang katawan. Pagdating ng mahal na araw, nagbubuhat tayo ng krus. Sinasaktan natin ang ating katawan. Akala natin yung mga ganoong mga bagay na ginagawa ng tao, yun ang magiging dahilan para ikaw ay maligtas at tanggapin mo ang buhay na walang hanggan. Hindi. Sabi ko, it is by grace, through faith, ikaw at ako ay naligtas. Bakit lang? Para walang sino mang pwedeng magmalaki at magmayabang. Dahil ang kaligtasan natin, ang tumubos ng ating mga kasalanan, sino? Si Jesus. Sunod, kanina, ang unang purpose, why Jesus is the reason for this season? Because Christmas is a celebration. Pangalawa, Christmas is salvation. Pangatlo, the third purpose of Christmas is reconciliation. The third purpose of Christmas is reconciliation. Luke chapter 2, beginning verse 13 up to verse 14. Sabi dito, suddenly the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to those with whom God is pleased." Ang Diyos, dahil sa kanyang kabutihan at sa kanyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin, ay nagkaroon ng tinatawag na restored relationship. Bakit? Bakit nagkaroon ng reconciliation? Dahil kay Kristo. Naalala niyo po doon sa hardin, noong si Adan at si Eva ay sumuway sa utos ng ating pong Panginoon dahil sila ay natukso at nadaya ng dyablo na ng kanyang ahas. Dahil sila ay sumuway sa utos ng ating Panginoon, yun ang naging dahilan. Kaya naputol ang ugnayan ng tao sa Diyos at ang Diyos sa tao. Dahil sa kasalanan. Pero dahil nung si Jesus ay pinanganak at simula nung tayo ay nagbukas ng ating mga puso at tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay, nagkaroon po ng reconciliation. Meron pong na-restore na relasyon ang tao sa Diyos at ang Diyos sa tao. At sino ang naging tulay? Si Jesus. Kaya nga mahalaga na sa buhay po natin, malinaw na tinanggap natin si Kristo. At malinaw na nauunawaan natin na si Jesus lamang yung magiging daan para ang relasyon na nasira at naputol ay manumbalik at ma-restore. Kay Jesus lamang. Alam nyo, kung wala si Jesus sa buhay natin, mga kapatid, sabi po ng Biblia, dahil sa kasalanan, yung panalangin ng tao ay hindi marinig ng Diyos. Pero kung si Jesus ay kanyang inalay ang kanyang buhay, yung hadlang ng mga panalangin ng tao ay nawala. At malaya tayong nakakalapit sa Kanya at natatawag natin siyang Abba, Father. Malaya tayong nakakatawag sa Kanya ng tatay, Daddy, Papa. At dahil merong restored relationship, merong reconciliation na nangyayari
kapayapaan. Amen? Naniniwala ba kayo sa lahat ng relasyon na nasira pag nagkaroon ng tinatawag na reconciliation, merong na-restore na relasyon, ano ang unang nararanasan ng tao? Kapayapaan. Amen? Kasi pag merong nasira ng relasyon ng tao sa kanyang kapwa-tao, tuwing nakikita niya yung tao na yun. Amen? Nag-iinis siya. Nagngingit-ngit siya. Ang taong naiinis at nagngingit-ngit, meron ba kapayapaan? Wala. Pero pag merong na-restore na relasyon at nagkaroon ng reconciliation, kapatid, yung dalawang tao na yan, ang una nilang mararanasan, kapayapaan. Na kahit makita ko pa yung buruhan na yun. Amen? Payapa ang puso ko. Makakangiti ako sa kanya. Hindi yung malay palangat na sinagang ko yung kanyang, o nasilayan ko yung kanyang mukha, nakasimangot ka na kaagad. Amen? Pero kahit magkasama pa kayo, magkatabi pa kayo sa upuan, dahil merong nangyaring tunay na reconciliation, na-restore na relasyon, kapayapaan ang Diyos. Same thing in our life. Dati ang tao walang kapayapaan na nararanasan dahil putol ang kanilang relasyon sa Diyos. Pero dahil kay Jesus nagkaroon ng reconciliation, ang tao sa Diyos, merong na-restore na relasyon, ang tao sa Diyos. Dumalo yung kapayapaan dahil ang daladala ni Kristo, hindi lamang kagalakan, kundi kapayapaan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At dito sa kapayapaan na ito, merong tatlong klaseng kapayapaan na pwedeng ibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Number one, Jesus give us peace with God. Romans chapter 5 verse 1. Now that we have been put right with God through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Sa paanong paraan daw tayo nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos? Hindi sa iyong mabubuting gawa, hindi sa effort na in-exert mo, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Tayo ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos because of Jesus. That's why, sa ating pong selebrasyon, sa season na ito, nawa, sa tuwing tayo ay nagkakasama-sama, merong reunion na nangyayari, merong fellowship na nangyayari, merong eating fellowship na nangyayari. Dadalo sana ang kapayapaan. Amen. Hindi yung ang sarap ng nakahanda, hamon, lechon, salad, ang daming pagkain sa pagkainan, pero nagsisimutan yung mga nasa harap ng nag-aaway. Amen? Nagsisisihan. Kundi ikaw, hindi natin sana daranasin ang ganitong kalalagayan matatapos ng 2025. Tingnan mo! Napakaganda na sa bawat fellowship, sa bawat pagtitipon na meron po tayo, ay mararanasan natin yung kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo kapatid, kung si Jesus ang sentro ng lahat ng ating selebrasyon in this season, mararanasan ng bawat isang kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Sa Tagalog, ang ganda nga ng sinabi. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Pangalawa, Jesus give us the peace of God. Kanina, peace with God. Ngayon naman, the peace of God.
Philippians chapter 4, beginning verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation. Amen? Do not be anxious by anything, but in every situation. Hallelujah. By prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and then ano mangyayari? And the peace of God, hallelujah, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Ang sarap nun na ang isipan mo, ang puso mo, punong-puno ng kagalakan mula sa ating Panginoon. Punong-puno ng kapayapaan mula sa ating Panginoon. No? Pag natulog ka, todo hilik. Dahil payapa. Alam niyo po, ang taong namumuhay na punong-puno ng kapayapaan mula sa ating Panginoon, mararamdaman niya at magmamanifest sa kanyang physical na mga katawan. Pero ang taong punong-puno ng pag-aalala, pagkatakot, no? Punong-puno ng pangamba. Minsan yung doktor, magugulat eh. Maraming lumalabas minsan ng mga sakit sa ating pisikal na mga katawan. Di ba? Pero tignan mo ang taong punong-puno ng kapayapaan. Masigla yan. Masaya yan. Excited lagi. No? So, kailangan natin hayaan na dumaloy ang kapayapaan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Pangatlo, Jesus brings us peace with each other. Kanina, peace with God, peace of God, and ngayon naman, peace with each other. Matthew chapter 5, verse 9. Ano sabi po dyan? Unang pangangaral ni Jesus. At ang unang pangangaral ni Jesus ay yung tinatawag na Beatitudes. At ito'y napakalaga na maunawaan po natin. Kasi kung titignan po natin, yung word na Beatitudes ay meron pong mahalagang ugnayan sa buhay ng tao. Yan po ay tinatawag na beautiful attitude. Amen? At titignan po natin doon sa unang pangangaral ni Jesus, ang laging binabanggit ni Jesus bago niya dugtungan, ang una niyang sinasabi ay mapalas or blessed o mapalad. Sabi niya doon, blessed are the pacemakers, for they will be called sons of God. Mapalad daw ang mga taong nagiging daan ng pagkakasundo. Ulitin ko, mapalad daw ang mga tao na nagiging daan ng pagkakasundo, hindi nagiging daan ng pag-aaway-away. Alam nyo, ang Diyos ay hindi natutuwa sa mga taong solsonera. Yung mga taong mahilig magsusul. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid. Amen? Huwag kang solsonera. Amen? Di ba meron ganun tao? Lalo na sa bahay eh. Pag medyo meron ng kunting hindi pagkakaunawaan si Pate. Naku, yung isa naman. Sinususulan na. Oo nga. Away na.
Amen? Hindi na tayo lumayo sa mga kapatiran. Hindi mo, no? Hindi mo ba alam, sister? Sige na, ganun na yan. Oo nga. Mamaya kapatid, magiging baka ka. Oo nga. Amen? Sabi nga doon, sino raw mapapalad? Yung nagiging daan ng pagkakasundo. Hindi daan ng pagkakabahabahagi. Hindi daan ng pag-aaway-away. Kundi ikaw nagiging daan ng pagkakasundo. Ang tawag sa iyo ay mapalad. You are blessed. Kasi hindi ka lang mapalad, bagkos ikaw ay tatawaging anak ng Diyos. Amen? Tayo nakipag-isa na kay Kristo, ang tawag sa atin, we are the children of God. We are the sons and daughters of God. At pag tayo ay anak ng Diyos, kapatid, walang solsolera at solsolero. Bagkos tayong daan ng pagkakabati, tayong daan ng pagkakasundo. Kaya nga, nawa, itong panahon ng season na ito, itong celebration na meron po tayo, mapuno ang ating hapagkainan ng tawanan, ng kagalakan, ng pagmamahalan, ng pagpapatawaran, ng pagkakasundo-sundo. Amen? Hindi yung kung saan kayo nagkakaharap sa hapagkainan, yung pang magiging dahilan para kayo ay mag-away-away. Amen? Hindi nyo ba alam na minsan nakakatakot magkaroon ng pagsasama-sama ang buong pamilya? Kasi minsan, kung ano-ano mga nare-raise up ng mga issue. Amen? Kung bakit, sa panahon na may celebration, doon pa nare-raise up yung issue. Pwede namang i-raise up sa ibang araw, ibang panahon. Di ba? Kaya tuloy, yung inaasahan na masayang celebration, naging malungkot. Lalo na maraming mga taong sensitibo. Makarinig lang ng konti. Nasalin lang yung kanyang pride. Wala na. Hindi naaarap, hindi nakakain. Salamat sa Diyos, walang isa man na ganoon dito. Amen? Sabi ko sa katabi, hindi ka ganoon. Amen? Palagpakan natin ang ating pagkakas. Amen? Bilang konklusyon ng ating pong pag-aaral sa umaga nito, tandaan po natin na itong season na meron po tayo ay hindi lang basta sineselebrate po natin dahil nakasanayan na po natin. Kundi nawa maging malinaw sa bawat isa sa atin na ang sentro ng season na ito na meron po tayo ay walang iba, si Jesus. Amen? At pag si Jesus ang naging sentro ng ating pong celebration, siguradong masaya, siguradong payapa, siguradong punong-puno ng kagalakan, at siguradong pinagpala ang selebrasyon ng kanyang mga anak. Amen? Tayo po tumayo at tayo po ay manalangin sa Diyos sa oras na ito. Praise God. Muli itas po natin ang ating kamay sa Kanya. Hallelujah. Maliwanag, narinig po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Yung iba na-encourage, yung iba nakaramdam ng kunting kirot sa kanilang puso. Pero huwag kang malungkot, huwag kang mabahala. Ikaw man ay na-encourage, nakaramdam ka ng kunting kirot sa iyong puso dahil sa salita ng Diyos na nahayag sa umagang ito, maganda yun. Dahil ang Diyos ay nangusap sa iyo. Ang Diyos ay nais niya ipadama kung gaano Kanya kamahal. Ayaw ng Diyos
na patuloy kang mamuhay na punong-puno ng galit, pangamba, pagkatakot sa iyong puso. Dahil ang nais ng ating Panginoon that in this season that we have, maranasan mo ang kanyang dakilang pag-ibig. Maranasan mo ang kanyang kapayapaan. Maranasan mo ang kanyang pagliligtas. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, dahil sa umagang ito muli, Ikaw ay nangusap sa bawat isa sa amin. Binuksan mo ang aming mga kamalayan upang patuloy namin maunawaan ng pinakasentro pala na dapat na meron kami in this season that we have ay walang iba kundi si Jesus. Dahil kay Jesus, nagmumula ang lahat. Dahil si Jesus, siya ang naging dahilan para kami ay magkaroon ng buhay. Hindi lamang basta buhay, kundi buhay na kaaya-aya at buhay na ganap. Panginoon, sa oras na ito, ilang araw na lamang, Panginoon, lahat ng iyong mga anak ay ipagdiriwang ang kapanganakan ng aming pong Panginoong Jesus. At sa aming pong pagdiriwang, nandoon, O Diyos, ng buong pamilya ay magsama-sama. Na sa aming pong pagdiriwang, nandoon na meron mga iba't ibang klase ng pagkain sa hapagkainan. Hayaan mo po, Panginoon, na sa bawat hapagkainan ng iyong mga anak, sa panahon, O Diyos, na sila ay magsama-sama, hindi lamang mga pagkain na masasarap, kundi hayaan mo na punuin mo ng kapayapaan, ng kagalakan, ng pagmamahalan. Punuin mo ng espiritu ng pagpapatawad. Punuin mo, Panginoon, ng espiritu ng kaligtasan. Punuin mo, Panginoon, ng iyong pong presensya ang bawat hapagkainan, Panginoon, ng iyong mga anak. At hayaan mo, Diyos, ng bawat pamilya, Lord, na nire-representahan ng iyong mga anak, ay maranasan ang iyong kapangyarihan at ang iyong pag-ibig sa kanilang hapagkainan. Salamat po, Diyos. Dalangin po namin na in this season, wala pong ibang maitaas at maparangalan kundi ikaw lamang aming Panginoong Jesus. Salamat po. Dahil meron kaming pamilya na aming pong makakasama. Ama, sa oras na ito, patuloy ka rin namin kinikilala na ikaw ang Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, aming pong dalangin, anuman, Panginoon, ang pangangailangan ng iyong mga anak, ikaw po ang mag-provide. Ano man ang desire ng kanilang mga puso, kayo ang magbigay, Panginoon. Ama, sa lahat po, Diyos, nang meron pong pinagdadaanan na problema at pagsubok sa kanilang mga buhay, Panginoon, ikaw magbigay ng kasagutan at solusyon sa kanilang mga problema. Ama, sa mga nangihina, palakasin mo. Sa mga nawawalan ng pag-asa, masumpungan nilang pag-asa na sa iyo lamang nagmumula. At sa lahat ng merong sakit at karamdaman, Ama, sa oras na ito, iuunad mo ang iyong mapag-himalang mga kamay at igawad mo ang kagalingan sa kanilang mga pisikal na pangatawan na merong problema at merong diferensya. In the name of Jesus, I release the healing power of God right now in the name of Jesus. Receive your healing. Receive your miracle right now in Jesus' name.
At sa oras din ito po, Panginoon, patuloy na aming pong dalangin ang pag-iingat mo sa bawat isa po sa amin, maging ang bawat membro ng aming pong pamilya. Tayaan mo po, Panginoon, na hindi lamang kami maging excited sa panahon na meron po kami, kundi kami ay maging excited sa panibagong taon na iyo pong ipagkakatiwala sa aming pong mga buhay, ang taon ng 2026. Ama, salamat po. Kayo lamang ang patuloy na maparangalan sa aming pong mga buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat may magsabi na Amen and Amen. Palagpakan po natin ang aming pong Panginoon. Sige po tayo.